Alleluia, Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magpasama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa rin siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipinapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroroon ako kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tahasan pong tinalakay ni Jesus Nazareno ang isang bagay na napakatotoo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan ay ang kasalanan at ang hidwaan sa loob ng komunidad at pamilya. Tila baga alam ni Jesus na kahit sa loob ng simbahan, kahit sa loob ng samahan ng mga deboto o maging sa sarili nating mga tahanan, darating ang panahon ng hindi pagkakaunawaan. Darating kasi yung sandali na makakagawa tayo ng pagkukulang at pagkakamali sa isa't isa. May magkakasakitan sa ating damdamin. May mga sigalot na maaaring maganap at magdudulot ito
ng iba yung tampuhan. Subalit, unang-una, ano ba ang itinuturo ng mundo kapag tayo'y nasaktan? Ang turo ng mundo, gantihan mo, tsismisin mo, ipahiya mo sa social media, ipabarangay mo agad, o kaya naman, kalimutan mo na at huwag mo nang kausapin kailanman. Subalit sa Ebanghelyo, sa araw na ito, ipinakita ni Jesus Nazareno ang daan ng pagkakasundo at ang isang mabisang paraan ng pakikipagkasundo ay pagpapatawad o kapatawaran. Kung pagninilayan nating mabuti, tayong lahat tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Kaya tayo din nararapat magbigay o magbahagi ng kapatawaran sa ating kapwa. Kaya anong sabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Kapag nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakita siya sa inyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli sa dati. At hindi lang yon, mapanunumbalik mo siya sa ating Panginoon. Subalit hindi lamang iyon, ang pagiging mapagpatawad ay pagiging tapat sa Panginoon. At isang paraan ng ating katapatan ay ang pagsunod sa Kaniyang utos. At ang utos ng Diyos, magpatawad tayo sa isa't isa. Tayo ay nagpapatawad dahil ito ang mabuti at mabisang gawin upang tayo ay lumaya sa sakit ng loob at mga hinanakit sa buhay. Kapag tayo ay nagpatawad, ang unang makakatanggap ng benepisyo ay ang atin ding mga sarili. Kapag tayo ay nagpatawad, sinusundan natin ang yapak ni Jesus Nazareno na hindi nagtanim ng galit sa mga taong nakagawa ng masama sa Kanya. Kapag tayo ay nagpatawad, tayo ay nagiging tunay at tapat na anak ng Diyos. At ang tapat na anak ng Diyos, marunong manalangin, marunong makipagkasundo. Kaya pagmasdan ninyo, ano ang isinasaad sa huling bahagi ng Ebanghelyo? Itinaas ni Jesus ang kahalagahan ng panalangin. Sinabi niya, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa Kaniyang pangalan, naroroon ang Diyos sa kalagitnaan nila. Mga kapatid, napakalakas ng katotohanan ito. Ang presensya ni Jesus Nazareno ay hindi matatagpuan sa pusong puno ng puot, galit at paghihiganti. Ang presensya ni Jesus Nazareno matatagpuan sa pusong marunong magpakumbaba, manalangin at magpatawad. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.